Ang bida nating to, wala nang itinatago simula nung muli siyang isilang. Yung spirit herb na pinag-aagawan, kahit ng mga Diyos at demonyo. 5 puntos lang ang kailangan niya para makuha. Lumalabas na nagising na pala niya ang martial arts system. Kaya bakit pa siya mag-aabalang magtago? Pinipili niya ang pinakamalalakas na attribute at ipinapalit ang mga ito para sa mga item. Pati yung bagong lunsad na Demon King, tinatambak lang niya na parang bata. Nagpatawag pa ang UN ng emergency meeting para lang i-recruit siya. 3 taon na ang nakalilipas, nagsimulang manumbalik ang spiritual energy ng mundo, at may ilang nagkaroon ng mga superpower. Habang ginagalit ang bida natin ng girlfriend niyang si Luruyan, nagawa pa siyang puntahan ng bago nitong kalaguyo para lang magpaalam. Hoy, gago. Naubos ko na ang lahat ng mga kasama mo. Ngayon, ikaw naman. May huling habilin ka ba bago ka mamatay? Sabi ni Ku, sabay sipa sa bida natin papunta sa kawan ng mga halimaw. Bago pa man siya makapagsalita, sumugod na ang mga dambuhala ng apokalipsis. Puno siya ng kawalan ng pag-asa. Kung hindi lang sana ako naging sunod-sunuran, hindi ako tinalikuran ng mga kasamahan ko. Pero habang nahuhulog ako sa bunganga ng dambuhalang halimaw, biglang nag-activate ang Supreme Martial Arts System matapos nitong madetect na mamamatay na ang host nito. Nagsimula na ang proseso kung saan ang panalo ay nakukuha ang lahat at ang talo ay isisilang muli. Sa sandaling idilat niya ang kanyang mga mata, nasa sofa na siya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ngayon ay ika-16 ng Oktubre, 2032. Sa sandaling iyon, isang interface ang lumitaw na ikinagulat niya. Na-activate na ang Supreme Martial Arts System. Host, pumili ka ng attribute na gusto mong sanayin, nakakagulat na sorpresa ito. Hindi lang siya muling nabuhay, mayroon pa siyang maalamat na system. Base sa timeline, bumalik siya sa 1 buwan bago ang apokalipsis. Pero sa totoo lang, nagsimula nang bumalik ang spiritual energy. Hindi lang talaga nararamdaman ng mga karaniwang tao ang pagbabagong ito. Marami ring magagandang bagay ang hatid ng pagbabalik na ito. Sari-saring mga likas na kayamanan ang nagsulputan, at ang pag-absorb sa mga ito ay nagbibigay ng mga superpower. May 1 buwan pa bago ang malaking sakuna, sapat na panahon para sagarin niya ang paggamit sa system. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin kung ano pang ibang function nito. 4 na opsyon ang lumabas sa interface. Attribute cultivation, attribute bonding, point exchange para sa fruit, at daily tasks. Kaya naman, pinindot ng bida ang attribute option at syempre, ang pinakamalakas na fire attribute ang pinili niya. Tingnan natin kung makakakuha siya ng malakas na cultivation technique. Nagsisimula na ang system na pumili ng mga fire attribute technique. Congratulations, nakuha mo ang purple flame attribute, ang heavenly flame decimation art. Unang pagkakataon na nakakuha ang host ng purple skill, kaya may pabuya itong 5 puntos. Napakasulit. Sa nakaraan kong buhay, kahit yung mga blue skill ay pinagpapatayan na. Ngayon, sa unang subok ko pa lang, purple na agad. Gaano kaya ito kalakas? Pagkatapos ay dinurog niya ang purple crystal. Sa loob lang ng 1 segundo, binalot ng apoy ang kanyang katawan. Ito na ba ang kapangyarihan ng fire element? Sa buhay na ito, itinakda na siyang maghari sa mundo. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang nagbago. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Yun pala yung ahas na si Luruyan, nag-apoy sa galit ang mga mata ng bida. Hoy, sugar daddy. May nakita akong cute na handbag, kaso kulang ako ng 20,000. Bilisan mo, i-transfer mo na ang pera sa akin. Galit na sumagot ang bida. Lumayas ka sa harap ko. Binalaan niya si Luruyan, na huwag na siyang tatawagan uli. Natulala si Luruyan, habang katabi ang bago niyang boyfriend. Ano yun? Nagawa akong sagot-sagutin ni Lintian ng ganoon. Napangisi naman ang mayamang lalaking katabi niya, bakit? Galit ba yung ATM mo? Ewan ko ba kung anong problema niya. Baka nakalimot uminom ng gamot. Tinanong ni Bo kung dapat ba nila itong amuin. Pero sabi ni Luruyan, kung may aamuin ka man, ako dapat yon. Sino namang may paki kung mamatay man ang sip-sip na yon? Samantala, hapong-hapon na ang bida, matapos ikutin ang 5 ospital para lang hanapin si Yuching. Nangako siyang lilingapin at poprotektahan si Yuching habang buhay para wala itong pagsisihan kapag bumalik na ang spiritual power nito. Sa loob ng operating room, abalang-abala ang mga doktor. Anong nangyayari? Bakit normal naman ang vitals niya, pero ayaw tumaas ng temperature niya? Master Gui, parang awa niyo na, iligtas niyo ang anak ko. Hayaan niyo munang tingnan ko ang pulso niya, pagkatapos ay hinawakan ni Master Gui ang pulso ni Yuking. Old Su, saan ba nagpunta ang anak mo nitong mga nakaraan? Noong nakaraang buwan, para i-celebrate ang pagkapasa niya sa King Bay University, dinala ko siya sa isang ice island. Ganyan na siya nung bumalik kami. Ang anak mo ay sinasapian ng yin energy, at kailangan ng isang bagay na may matinding yang para gumaling. Bibigyan kita ng reseta. Bilhin niyo agad to. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kung kakayanin niya ba to o hindi, nasa anak mo na yan. Sa pagkakataong ito, biglang binuksan ng bida ang pinto, at sumigaw ng, "Tigil!" Nagulat ang mag-amang Su sa nangyari. Master Gui, disipulo niyo po ba ito?
Hindi, kailanman ay hindi ako kumuha ng disipulo. Mabilis na hinarangan ng mga doktor ang bida para pigilan siya. Saan ba nanggaling ang aso't pusang to? Hindi mo ba nakikitang may emergency rito? Nang makita ito, sumigaw ang bida, Mr. Su, hindi mayakit ang anak mo. Nagigising lang sa kanya ang pambihirang ice attribute na isa lang sa 10,000 ang mayroon. Nagbabala siya na ang padalos-dalos na pagkilos ay sisira sa kinabukasan ng babae, pero pinagtawanan lang siya ng mga doktor at sinabihang nababaliw na raw siya sa kakabasa ng mga nobela. Hindi na sila pinansin ng bida at dumiretso siya sa kama dahil alam niyang siya lang ang makakapagpakalma sa nagigising niyang kapangyarihan. Masyadong maraming kwento. Biglang pinatigil sila ni Master Gui. Bata, paano mo nalaman ang tungkol sa Ice Affinity at Spirit Recovery? Sino ka ba talaga? Sumagot ang bida na hindi mahalaga kung sino siya. Ang pinakaimportanteng bagay ngayon ay ang magising si Wuying. Kung kaya mo, iho, pakiusap, magbigay ka ng solusyon. Magalang pakinggan ang mga salita, pero ang totoo, isa itong pagsubo. Pagkatapos, ibinunyag ng bida ang ilang lunas. Namangha ang mga doktor dahil kaparehong-kapareho ito ng reseta na kabibigay lang ni Elder Gui. Paano nagkaroon ng isang batang tulad mo ng ganoon kagaling na kaalaman sa medisina? Iho, ang reseta mo ay katulad ng sa akin. Hindi iyan tatalab. Hindi pa ako tapos magsalita nang bigla siyang sumingit. May kulang na isang napakahalagang sangkap sa reseta na ito. Ang Stardew Flower. Kapatid, ang reseta mo ay talagang makakapagpagising sa kanya at makakapagpabalik ng kanyang kalusugan. Pero natatakot ako na baka kahit sa buong mundo ay hindi mahanap ang Stardew Flower. Nagulat ang mga doktor dahil hindi nila inaasahan na ang kagalang-galang na elder ay magsasabing kaya ng bida na pagalingin ang dalaga. Nang makitang may pag-asa pang maligtas ang anak niya, nagtanong ang ama kung magkano ang bulaklak. Sinabi niyang wala silang ibang problema kundi pera, kaya nakiusap siyang malaman kung saan ito pwedeng mabili. Hindi ito nabibili. Hindi ang Stardew Flower. Dahil sa hugis bituin nitong asul na mga talulot na may kulay pilak sa gitna. Nagniningning ang mga talulot nito sa gabi na parang isang planeta. Ang katas ng Stardew Flower ay may kakayahang magpagaling ng malalang sugat sa loob at labas ng katawan. Ito ang nabasa ko sa mga sinaunang tala. Ang bulaklak na ito ay tumutubo lamang sa panahon ng spiritual energy at posibleng hindi na umiiral ngayon. Ano? Ganyan na lang ba ang anak ko habang buhay? Sinabihan sila ng bida. Na huwag mag-alala, kaya niyang iligtas si Wuying. Iho, sinasabi mo bang mayroon ka talagang Stardew Flower? Isang doktor ang nangutya. Sinabihan niya si Elder Gui na huwag maniwala sa bata, dahil ang isang taong mahirap ay hinding-hindi makakakuha ng ganoong bagay, at sinabi pang, narinig lang nito ang reseta kanina. Siguradong nagsisinungaling lang siya tungkol sa Stardew Flower. Sa sandaling iyon, pinagana ng bida ang kanyang point exchange system at agad na kinuha ang Stardew Flower. Tama na ang pagtatalo, lahat kayo, tingnan nyo ito. Gulat na gulat ang lahat, hindi nila inaasahan na totoong Stardew Flower iyon. Iho, paano ka nakakuha ng ganoong klaseng alamat na gamot? Naniniwala na ba kayong kaya kong pagalingin si Wuying ngayon? Humingi ng paumanhin si Master Gui, sinabing masyado silang madaldal, at pinagmadali siya. Tiningnan niya ang walang malay na si Wuying, pagkatapos ay inilapit ang bulaklak sa mukha nito, habang nagpapadaloy ng spiritual energy para masipsip ng dalaga. Sa oras na iyon, sumigaw ang isang babaeng doktor. Tumataas ang temperatura niya, pero nagiging maayos na ang lagay niya. Dahan-dahang idinilat ni Wuying ang kanyang mga mata, at sinabihan siya ng bida na magpahinga muna, at sinabing, magkikita tayong muli balang araw. Sa sobrang tuwa, nakipagkamay si Boss Su sa bida, at paulit-ulit na nagpasalamat. Siguraduhin niyo lang na marami siyang pahinga, Mr. Su. Pagkatapos niyon, tumalikod na ang bida para umalis, pero tinawag siya ni Master Gui. Iho, gusto mo bang ilibre kita ng tsaa? Pero tumanggi ang bida, sinabing may iba pa namang pagkakataon. Iho, hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Kumaway si Lintian bilang pamamaalam sa kanila. Pagka-uwi, agad siyang nag-online, naaalala ang isang lumang post na nagpapahiwatig ng mga antas ng cultivation matapos magbalik ang spirit energy, at mabilis niya itong nahanap. Nakasulat doon na ang spirit cultivation ay nahahati sa 8 antas. Sa dati niyang buhay, umabot lang siya sa 3 antas sa kabila ng lahat ng pagsisikap. Hindi dahil sa kawalan ng talento, kundi dahil sa kawalan ng magagandang teknik. Pinagpapawisan na siya matapos ang kaunting cultivation. Talagang napakalakas nitong heaven-rending flame. At sa buhay na ito, ang 8 antas na Emperor Venerate ang kanyang layunin. Samantala, sa isang mataas na gusali, sinabi ng matandang master na nakahanap siya ng isang batang lalaki na may star spirit flower at naglalabas din ang katawan ng spiritual energy. Opo, Director Luo, makukumpirma ko na ang batang ito ay isang henyo sa pag-cultivate ng spiritual energy. Kung siya ay lalaki pa ng husto, tiyak na mababago niya ang takbo ng mundo. Inutusan niya si Xiao Yu na puntahan at subukan ang hangganan ng bata. Matanda, kung totoo ang sinasabi mo, malaki talaga ang naitulong mo. Sa sandaling ito,
ang katawan ng bida ay umaapaw. Sa apoy, talagang karapat-dapat sa isang purple cultivation technique. Nakaabot na siya sa ikalawang yugto ng key refining. Matapos ang una niyang cultivation. Pagkatapos mag-ensayo, naligo siya. Pagsapit ng gabi, gutom na siya. Pakiramdam niya ay kaya niyang kumain ng isang buong kambing. Naglakad-lakad siya papunta sa convenience store habang sumisipol, hindi alam na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Tinitigan ng dalaga ang larawan. Nahanap na kita. Huwag mo akong bibiguin. May itinapon siya at isang halimaw. Napuno ng death energy ang lumitaw sa likuran ng bida maya-maya lang. Nang makita ito, napangisi ang bida. Napagtantong nagsimula na ang mutasyon. Sa harap ng nakakatakot na halimaw, wala siyang takot, kundi pandidiri lang sa baho ng lobo. Sa isang iglap, sumugod sa kanya ang masamang aso. Tumalon siya paatras para iwasan ang atake, pero hinampas siya ng masamang aso gamit ang mahabang buntot nito. Hindi agad nakailag ang bida at tinamaan sa hita. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nababaling buto, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa galit, nag-ipon siya ng apoy sa kanyang kamao, bodyguard fire fist. Kasama ang isang malakas na suntok, agad nitong napasukan ng pulang likido ang masamang aso, na ikinagulat ng dalaga. Ano? Nakakaawa ang pagkamatay ng asong to. Nakabulagta lang sa kalsada, talagang wala siyang kaalam-alam sa halaga ng buhay. Mas lalo siyang nagutom pagkatapos ng laban, kaya kailangan na niyang makahanap agad ng makakain. Samantala, hindi naman makapaniwala ang babae sa nakita niya. Na napatay ng bida ang isang level 1 na mutated beast sa isang tira lang, at may fire attribute pa. Pero ang totoo, nagising na niya. Ang pinakamalakas na offensive fire ability. Nang makita siyang paalis, mabilis na lumapag ang babae para mag-imbestiga. Laking gulat niya. Nang makitang putol ang buntot ng halimaw, yung narinig niyang lagutok kanina, buto pala sa buntot ng halimaw ang nabali at hindi ang mga buto ng bida. Gaano ba katigas ang katawan niya? Hindi, kailangan ko tong iulat sa mga nakakataas sa akin. Kinabukasan, si Lintian naman ay nagsisipilyo habang ramdam ang sakit ng buong katawan na parang binugbog. Kahit ganoon, kailangan pa rin niyang ituloy ang pagsasanay. Biglang may dumating na importanteng mensahe sa cellphone niya, na sinundan pa ng isang breaking news alert. Ngayong umaga, umabot sa 81 degree ang temperatura sa tuktok ng Purple Cloud Mountain. Lahat ng mga turista ay pinapayuhang mag-ingat sa pagbisita sa Purple Cloud Mountain, at huwag maniwala sa mga sabi-sabi na ang mataas na temperatura ay nakakaalis ng moisture sa katawan. Maniwala kayo sa siyensya. Butas lang to sa ozone layer. Nakakapagtaka ito para sa ating bida. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang tuktok ng Purple Cloud Mountain ay hindi lang basta butas sa ozone layer, kundi ang lugar kung saan magigising ang isang napakalakas na fire attribute spiritual energy. Agad kinuha ng bida ang kanyang damit, determinado siyang sunggaban ang pagkakataong ito. Pero hindi niya akalain na makakasalubong niya si Luruan sa labas mismo ng pinto. Bigyan mo ko ng 200,000 piso. Kailangan ko ng bagong bag. Pagkarinig nito, uminit ang ulo ng bida at lumabas ang mga ugat sa noo. Tanga ka ba? Di ba sinabi ko na sa'yo kahapon na lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita? Lintian, alam kong sinasadya mo lang to para mapansin kita, pero binabalaan kita. Kung hindi mo ibibigay ang pera ngayon, hihiwalayan na talaga kita. Wala nang balak si Lintian na mag-aksaya pa ng oras sa babaeng to. Lumayas ka na at huwag mo na akong guguluhin pa. Nakakasuka lang ang pagmumukha mo. Sa mga oras na to, marami ng tao ang nagkakatipon sa bundok. Nilagyan na ng harang ang paligid para sa kaligtasan, at may mahigpit na babala na huwag tatawid dahil umabot na sa nakakamatay na 81 degree ang temperatura. Hindi ito biro. May mga tao na raw na nalitson ng buhay doon. Sus, talaga ba? Imposibleng ganoon kainit yan. Tapos, may lalaking naghagis ng mais. Sa loob ng harang at sa loob lang ng isang segundo, naging popcorn na ito. Tulala ang lahat sa nakita nila. Talagang nakakamatay ang init sa loob. Sa sandaling iyon, dumating na si Lintian at gaya ng hula niya, napakalakas nga ng fire energy. Kung masisipsip niya ang lahat ng iyon, siguradong tataas ang level niya. Kaya naman, walang takot na tumalon si Lintian sa loob ng isolation zone. Nagulat ang lahat. May tao palang hindi natatakot mamatay. Hoy bata, lumabas ka dyan. Magiging uling ka sa ginagawa mo. Fire energy nga ito at sadyang napakalakas. Masakit. Pakiramdam ko ay nasusunog ang bawat cell sa katawan ko, pero pinilit niyang magtiis. Determinado siyang maging malakas sa buhay na ito. Wow! Anong nangyayari sa lalaking to? Nag-evolve ba siya o ano? May mga kislap na lumabas sa kanyang mga mata, at alam ni Lintian na kailangan na niyang umalis bago pa siya masyadong mapansin ng mga tao. Pagkatapos ay nagmistula siyang bolang apoy at mabilis na humarurot palayo. May mga immortal. Nakunan ba natin ng video ang immortal na yon? Tulala ang mga pulis. Ano yung init na yon kanina? Bakit parang hindi na mainit ngayon? Diyos ba talaga ang batang yon?
Habang nangyayari yon, kausap ni Director Lu ang nasa kabilang linya habang nanonood ng balita. Ngayong hapon, isang misteryosong binata ang nagpakita sa Purple Cloud Mountain. Nawala ang kakaibang klima bago siya tuluyang naglaho sa paningin ng lahat. Pagkarinig sa balitang ito, napamura si Director Lu. Inutusan niya ang mga tauhan na pigilan agad ang pagkalat ng balita tungkol sa Purple Cloud Mountain. Hindi natin pwedeng hayaang kumalat pa ito. Talaga bang nakita mong napatay ng batang, yon ang isang mutated beast sa isang suntok lang kagabi? Opo. At mukhang hindi man lang siya nasaktan sa atake ng halimaw, mukhang nakatagpo tayo ng dalawang henyo sa loob lang ng 2 araw. Naramdaman niyang hindi niya pwedeng hayaang maunahan siya ng ibang grupo, kaya dapat nang mapasali si Lintian sa organisasyon sa lalong madaling panahon. Dalhin niyo ako kay Lintian. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Lintian habang nababalot ang buong katawan niya ng isang aura. May gintong kislap na lumabas sa kanyang mga mata. Ramdam ang matinding lakas sa loob niya, naisip ni Lintian na sa wakas ay nagtagumpay na siya. Sa wakas, nakapasok na ako sa Spring of Courage Realm, anunsyo ng system. Congratulations, nakatuntong ka na sa Spring of Courage Realm. Ang premyo mo ay isang attribute slot para sa bagong elemento, na magbibigay sa iyo ng kakayahang magsanay ng isa pang elemento. Tinitigang mabuti ni Lintian ang panel ng system, na nag-activate naman ng Demon Slaying function. Nagpakita ang system ng isang mensahe. Pwedeng maglagay ang user ng permanenteng elemento sa isang sandata, at ang tibay nito ay depende sa materyales na gagamitin. Tuwang-tuwa si Lintian. Pwede na siyang gumawa ng sarili niyang mga elemental weapon. Patakbo siyang pumunta sa kusina, kumuha ng kutsilyo, at nagsalita. Matandang kaibigan, tignan natin kung paano kita babaguhin ngayon. Biglang lumingon si Lintian at nagtanong, sino yan at nambubulahaw sa hating gabi? Nagulat siya sa 2 taong nasa harap niya. Nagpakilala si Liu Ying, hi, ako si Liu Ying. Ako ang presidente ng Spirit Cultivation Association. At ang babaeng katabi ko naman ay, ito ang tauhan ko, si Lang Yu. Nandito kami para kausapin ka tungkol sa Spirit Cultivation. Napaisip si Lintian tungkol sa Spirit Key Cultivation Association. Naalala niyang iniligtas siya ng mga ito sa nakaraan niyang buhay, pero dapat ay wala pa siyang koneksyon sa kanila sa buhay na ito. Nagtanong si Lintian, paano niyo nalaman ang tungkol sa akin? Itinaas ni Liu Ying ang isang litrato ni Wu Ying. Si Tatay Li, yung nanggamot sa anak ng pamilya Su, siya ang nakabanggit sa'yo. Nga pala, si Su Ying ay sumali na sa aming Spirit Association. Sa isip ni Lintian, mukhang wala namang masamang balak ang mga taong ito pagkatapos nilang maupo. At mag-usap ng sandali, nagtanong si Liu Ying, Iho, hindi mo ba talaga gustong sumali sa amin? Magalang na tumanggi. Si Lintian, Old Liu, hindi pa ito ang tamang panahon para sumali ako sa isang organisasyon. Dagdag pa niya, balak ko munang mag-cultivate ng mag-isa at mag-isip ng ibang bagay kapag bumalik na ng tuluyan ang spiritual energy. Giit naman nilang Yu, Lintian, alam kong nagising na ang iyong first stage, pero sasabihin ko sa'yo, nakuha mo lang yan sa tsamba. Kung wala ang gabay ng asosasyon, ewan ko lang kung aabot ka pa sa iyong Kuan Realm. Magbabago ang kinabukasan ng mundo, at ang pag-cultivate ng spiritual energy na lang ang tanging paraan. Kung gusto mong lumakas ng sigurado, kailangan mo ang gabay mula sa asosasyon. Kwento nilang Yu, dati, katulad mo rin ako, akala ko kaya kong magising ng mag-isa, kaya tinanggihan ko ang imbitasyon ng asosasyon. Inabot ako ng halos 3 taon para lang maabot ang Initial Awakening Realm, pero nung sumali na ako sa asosasyon, nagawa ko yun sa loob lang ng wala pang 1 taon. Sa tulong nila, pwede kang maging isang Level 2 Spirit Spring Expert sa loob lang ng 3 taon. Nagulat si Lintian. 3 taon? Ilang taon na ba ang kapatid mo ngayong taon? Prangkang tanong ni Liu Ying. Halos 21 na. Hindi napigilan ni Lintian na maisip na masyadong mahina ang talento ng kapatid nito. Hayaan na. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na makakasira sa samahan natin. Medyo awkward siyang nag-thumbs up. Wala, tingin ko lang. Nahenyo ka. Lahat naman sa buong Cultivation Association ay mga henyo. Ang pagiging henyo ang mismong batayan para makasali. Tumingin sa kanya si Liu Ying. Iho, marami kang matatanggap na tulong kapag sumali ka sa amin. Bigla siyang tumayo. Pasensya na, kailangan ko lang sagutin ang tawag na to. Sinagot ni Liu Ying ang telepono. Ano yon? Ang boses sa kabilang linya ay natataranta. Chairman, may lumitaw na Tier 2 mutated beast 30 kilometro lang mula sa lungsod nyo. Nagulat si Liu Ying. Ano? Isang second stage? Anong attribute nito? Ang ulat lang nila ay hindi pa alam, pero hinala nilang lason ang basehan nito. Ang mutated beast ay isang higanteng sawa. Nakikinig ng mabuti si Lintian at Lang Yu habang sumasagot si Liu Ying sa telepono. Naintindihan ko. Iisil nyo agad ang buong paligid. Dadalhin ko agad silang Yu dyan. Sumunod ang nasa kabilang linya. At binaba ang tawag. Lumingon si Liu Ying at nagsabi, pasensya na, iho.
May urgent na nangyari at kailangan ko nang umalis. Mag-usap na lang tayo sa susunod. Maya-maya, habang pinapanood silang umalis ni Lintian, nangako siya sa sarili na mas magiging malakas pa sa buhay na ito para hindi na maulit ang mga pagsisisi noon. Tantiyan niya, ang lakas niya ngayon ay malamang nasa Erliong Kuan Realm at mukhang hindi magiging madali ang mga susunod na upgrade. Hinanap niya sa phone niya ang mga lokasyon na may fire attribute spiritual energy. Pero bago pa siya matapos, nagring ang phone niya at nagulat siya. Agad niyang sinagot ang tawag, sabay pagalit na sabi, Tianping, anong ginagawa mo at gising ka pa sa ganitong oras? Lintian, iligtas mo ako. Minumulto ang villa ng pamilya ko. Pagsusumamo ni Tianping. Galit na sumagot si Lintian. Baliw ka ba? Anong minumulto? Hindi ako nagsisinungaling, Brother Lin. Yung villa ko. Sa likod ng bundok, maghapon ang tinatamaan ng kidlat pero wala namang ulan. Pagkarinig nito, natigilan si Lintian. Iniisip kung nagising ba ng batang ito ang napakabihirang lightning spirit. Nagmamadali siyang pumunta. Tianping, sabihin mo sa akin ng eksakto. Kung ano ang nangyayari diyan sa mga kidlat. Si Tianping, natakot na takot, ay nagtago sa ilalim ng bintana, nakatingin sa ube na langit. Napuno ng kidlat, nanginginig ang boses niya. Ang dilim dito na parang gabi, at ayaw tumigil ng mga kidlat. Iligtas mo ako, Brother Lin. Pagkarinig nito, mas naging sigurado si Lintian. Tama yon. Ito na nga ang paggising ng lightning spirit. May tatlong antas ang spiritual energy. Mga karaniwang attribute tulad ng tubig, apoy, hangin, at lupa. Mga bihirang attribute, tulad ng yelo, liwanag, kadiliman, at kidlat. At ang maalamat na attribute, ang void. Tuwang-tuwa si Lintian sa isiping. Kapag naidagdag niya ang lightning attribute sa bagong attribute slot niya, yayaman siya, kaya nagmamadali siyang lumabas ng bahay, at sinabihan si Tianping na papunta na siya para paligiran ang bundok, at huwag magpapasok ng kahit sino. Narinig mo ba ako? Si Tianping na nagtatago sa likod ng kurtina ay nalilito. Ha? May dumarating. Dalawang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan ang nakapansin sa isang babaeng papalapit. Samahan niyo ako. Sa misyong ito. Saan tayo pupunta, miss? Tanong ng babaeng may pulang buhok, habang nakapamaywang ang mga kamay. May bundok doon na may napakalakas na lightning spirit. Kailangan nating makuha ang lahat ng lightning attribute spiritual energy bago pa magkaroon ng sakuna. Hawak ang flashlight, inakyat ni Lintian ang bundok, habang nakatingala sa langit na puno ng kidlat, sobrang saya ni Lintian. Lightning attribute spiritual energy nga ito. Yayaman na siya. Pinindot niya ang increase button, at pagkatapos ay pinindot ni Lintian ang button para sa kidlat. Nagpakita ang system ng isang notification, ang kidlat ay isang pambihirang katangian. Nangangailangan ito ng 2 beses na spirit energy kumpara sa ordinaryong katangian. Sigurado ka ba? Nang walang pag-aalinlangan, kinumpirma ito ni Lintian. Inihahanda na ng system ang pagbunot ng cultivation technique para sa lightning attribute para sa host. Pakihintay lamang ng sandali. Binati siya ng system. Maluwalhating pagbati. Nakuha mo ang blue grade na lightning technique, ang Born of Quiet. Hawak ang Azure Lightning Art sa kanyang kamay, pinagmasdan ni Lintian ang paligid at napagtanto kung bakit ito itinuturing na pambihira. Kahit na Azure grade lang ang technique na ito, nakapangingilabot ang lakas nito. Parating na ang lightning attribute spiritual energy. Sa parehong pagkakataon, nanginginig sa takot ang babaeng blonde ang buhok. Kaya ba talaga nating kontrolin ang bagay na ito? Tanong ng babae sa sarili. Tama iyan. Sigurado ka bang sapat na ang flask na ito? Biglang inagaw ng babaeng may pulang buhok ang flask mula sa kanya. Sinabihan niya itong ibigay na lang iyon. Napabuntong hininga ang babae. Pagkatapos, binuksan ng dalaga ang flask at itinaas ito. Hinigop niya ang lightning attribute spiritual energy papasok dito. Isang maliit na babae ang nakatayo sa harap ng dambuhalang kapangyarihan. Naghihiyawan ang 2 lalaki mula sa gilid. Sige po, ate, kaya mo yan. Ang galing mo talaga. Bigla na lang, may lamat na lumitaw. Nagulat ang babaeng may pulang buhok, iniisip kung paano ito nangyari. Bakit hindi nito nakayanang pigilan ang mga espiritu? Isang pagsabog ang naganap habang mabilis na hinarang ng binata ang babae para protektahan ito. Mag-iingat kayo, boss. Lalong naging marahas ang dagundong ng kulog. Nabigla silang tatlo sa nangyari. Takbo. Hindi na makontrol ang spiritual energy. Ano ang tunog na yon? Biglang lumitaw si Lintian mula sa mga palumpong, na ikinagulat ng babaeng alam na walang ordinaryong tao ang makalaligtas sa sitwasyong ito. Sumigaw siya para magbabala. Anong ginagawa mo rito sa bundok na ito? Takbo. Hindi ito lugar para sa mga tao. Pero imbes na matakot, masayang tumakbo si Lintian palapit sa kanila. Nandito na ako. Natulala ang babae. Patay na siya. Sigaw nilang tatlo. Ano bang iniisip mo? Niloko ka ba ng girlfriend mo at nagpapakamatay ka na? Hindi pinansin ni Lintian ang sinabi nila at sumugod sa gitna ng spirit energy.
Isang nakasisilaw na liwanag ang sumiklab at binalot ni Lin Tian ang kanyang sarili. Naghanda siyang lumaban sa mismong sentro ng spirit energy. Namangha ang dalawang binata sa kanilang nakita. Paano siya naging ganito katatag? Diyos ba siya? Kahit ang babaeng may pulang buhok ay nagtataka kung paano siya nanatiling walang galos. Nagising na ba niya ang napakabihirang lightning spirit? Umungal si Lin Tian, gusto niyo akong paluhurin? Huwag niyo na ring pangarapin. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin. Sa buhay na ito, hindi nahahayaang takpan ng langit ang aking mga mata. Hindi na rin kontrolin ng lupa ang aking puso. Ipapaunawa ko sa lahat ng nabubuhay ang aking kalooban. Dudurugin ko maging ang mga kaluluwa ng mga Buddha. Nagliyab ang mga mata ni Lin Tian sa determinasyong maging isang makapangyarihang pinuno. Sumigaw si Lin Tian, halikayo. Pagkatapos ay kumalma ang langit at lumutang ang katawan ni Lin Tian sa hangin. Pinagmasdan niya ang dumadaloy na lakas ng kidlat sa kanyang kamay, hindi na masama. Isang pagbati ang inihayag ng system. Nakuha mo na ang parehong lightning at fire spirit energy. Gusto mo bang pagsamahin ang dalawang uri na ito? Ito ang lilikha sa maalamat na lightning flame attribute. Nag-utos si Lin Tian, pagsamahin na agad. Tinitigan niya ito ng may kagalakan. Ito na ba ang maalamat na attribute energy? Ramdam ko ang lakas nito. Samantala, nag-ulat naman ng balita ang tauhan nila Yue. Ang halimaw ay isang dambuhalang sawa na may madidilim na katangian. Sumagot si Lan Yue, naiintindihan ko. Sabi niya sa kanyang sarili. Dark attribute ha? Mukhang magiging mahirap ito. Inutusan ni Lan Yue ang kanyang mga tauhan na gamitin ang Jade Pendant. Gagawa ito ng isang light attribute shield na maaaring magligtas sa kanilang mga buhay. Binigyang diin niya na ang kaligtasan nila ang pinakaimportante. Hindi nila dapat pilitin ang hindi kaya. Malinaw po. Nag-utos si Lan Yue na kumilos na sila at pumasok sa loob. Pagpasok nila sa madilim na gusali, biglang may lumitaw na dalawang pulang tuldok. Napagtanto ni Lan Yue na ang mga iyon ay mga mata. Sumigaw siya, mag-ingat kayo. Sumugod ang mutated beast habang mabilis namang naghagis ng mga nakatagong sandata ang dalawang tauhan. Napatigil nito ang halimaw na tinamaan ng sandata. Nagawa natin. Sigaw ng mga tauhan ng may tuwa. Nagtagumpay tayo. Pero biglang nakaramdam si Lan Yue ng panganib. Takbo, nakawala ang halimaw. Naglalabas ito ng nakalalasong gas na humahawa sa lahat ng nasa malapit. Humihingi ng tulong si Lan Yue mula sa mga tamer. Pero bago pa siya makatapos, nalason na siya at bumagsak sa loob ng teritoryo ng halimaw habang lumalalim ang gabi. Isang nagsusumamong tinig ang narinig mula sa loob ng isang pickup truck. Iyong, ikaw na lang ang tanging makagagawa nito. Habang tinitingnan ang impormasyon sa tablet, namangha si Lin Tian. Ang dark attribute ay isa na namang pambihirang uri. Napakunot ang kanyang noo, nanghihinayang na kung hindi lang sana naubos ang kanyang mga slot, kinuha na sana niya ito. Si Director Liu, na basang-basa na ng pawis, ay mabilis at punong-puno ng kaba na nagsalita. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Lan Yue, at ikaw na lang ang pag-asa namin. Ikaw ang Fire Awakened One, may napansing mahalagang punto si Lin Tian at nagtanong sa mahinang boses. Director Lu, paano nyo na lamang nagising ang fire attribute ko? Dahil sa pagkataranta, napakamot na lang ng ulo si Director Lu. At nagpaliwanag, ano kasi, pinasundan kita kay Lua dati, at nakita ko mismo kung paano mo tinalo yung mutated na aso. Naalala ni Lin Tian ang matinding laban noong nakaraang mga araw, at tahimik na kinumpirma sa sarili na sila nga ang nagpakawala sa asong iyon. Naramdaman ni Lin Tian na parang tinalo siya kaya matigas siyang nagtanong, nagpadala kayo ng tao para manmanan ako. Sobrang pinagpawisan ang direktor sa kaba. Inaalala ko lang naman ang kaligtasan ng mga tao. Hindi naman masamang kausap si Lin Tian, kaya malamig niyang sinabi ang kanyang kondisyon. Papayag akong pumunta sa planta at patayin ang sawa na yan, pero kailangang mangako kayo na hindi niyo na ako susundan uli. Tila ba hinihintay lang ito, pumalakpak sa tuwa si Director Lu para sa yuhan ang kasunduan. Iho, ilang tao ang kailangan mo? Ihahanda ko sila agad para sa'yo. Ngumisi lang si Lin Tian habang pinapatunog ang kanyang mga kamao at sinabing, wag na. Mag-isa lang akong kumikilos. Nawala nang sasabihin si Director Lu. Sa isang madilim na sulok na nababalot ng anino, nakahandusay ang namumutlang si Lan Yue. Tanging hiyaw lang ang nagawa niya. Hindi siya makapagsalita sa nakikita niya. Isang dambuhalang sawa na naglalabas ng nakakatakot na aura ang nagwawala doon. Nang makita niyang nilamon nito ng buo ang isang tao, hindi makapaniwala si Lan Yue. Nag-evolve ang higanteng sawang ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga cultivator. Gamit ang natitira niyang lakas, alam ni Lan Yue na kailangan niyang pigilan ang ebolusyon nito, kundi malalagay sa matinding panganib ang mga tao sa paligid. Biglang lumingon ang ahas gamit ang kanyang mapupulang mata sa kanya. Ibinuka nito ang dambuhalan niyang bunganga sa harap ng babae, at naglabas ng napakaraming lason. Pero hindi basta-basta si Lan Yue, sinangga niya ito ng isang suntok na puno ng spirit energy. Isang suntok diretso sa lalamunan ng ahas ang nagpaiyak dito sa sakit. Noong akala niyang may pag-asa na siya,
Biglang naglaho ang atake niya sa isang iglap, nawasak ng hindi man lang nakakasugat, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Paano nangyari ito? Hindi nag-atubili ang sawa, gumanti ito ng hampas ng buntot na nagpatalsik sa kanya. Nagkalat ang dugo habang sila Nyua ay napagtantong matagumpay na itong nag-evolve. Sa harap ng higanteng ahas, gumuho ang lahat ng pag-asa niyang manalo. Nawalan siya ng pag-asa dahil alam niyang hindi na ito mapipigilan. Noong magpapaalam na sana siya sa mundo, isang pamilyar at mapang-asar na boses ang umalingaunggaw. Buwisit, ngayong nandito na ako, naalala ko na itong bulok na plantang ito. Hindi ba rito ako nagtrabaho pagkatapos kong mag-high school? May utang pa sa aking isang buwang sahod ang may-ari nito ah. Anong malas naman ito? Sobrang malas. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad siyang nakilala ni Lan Yua, at sumigaw sa gulat, Linten. Habang nakasukbit ang kanyang mahabang espada sa balikat, kaswal siyang nagtanong, sabi ni Director Lu, ilalabas ko raw kayo rito, nasaan na yung iba? Walang oras si Lan Yua para sumagot. Sumigaw siya ng babala, takbo. Hindi mo siya kaya. Nasa ikatlong yugto na ang ebolusyon niyan. Nabingi sa sigaw niya, walang pakialam na nagkamot ng tenga si Linten, at sinabing, sige, sige, nakuha ko na. Ang mga kailangang iligtas ay dapat maghintay lang ng maayos. Huwag kung saan-saan tumatakbo. Ang sawa, na nainsulto sa pagiging kampante niya, ay umunggol. Tingnan natin kung anong kaya mo talaga. Bago pa man makakilos si Linten, biglang inilabas ng ahas ang mahaba nitong dila. Pagkakita ribito, desperadang sumigaw si Lan Yua, Linten, takbo. Biglang nagkaroon ng mga kidlat sa paligid ni Linten, kumikilos ng mas mabilis pa sa kayang makita ng mata. Nababalot ng kuryente, ngumisi siya at sinabing, wawasakin ko ang kadiliman gamit ang kulog. Kasabay ng pag-atake ng madilim na sawa, nagpakawala siya ng isang suntok na may kuryente, direkta sa mukha nito. Isang matinding patama ang nagpatalsik sa ahas, na nagluwa ng maitim na dugo. Tulala si Lan Yua, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Ang ahas na nagpahirap sa napakaraming cultivator, ay basta na lang napatumba ng suntok ni Linten. Noong sinubukan ng sawa na tumakas, sumigaw sa kaba si Lan Yua, Linten, huwag mong hayaang makatakas iyan. Inilabas naman ni Linten ang mahabang espada mula sa kanyang likod, na handa nang gawing nilaga ang sawa. Huwag kang mag-alala, hindi iyan makakaalis ngayong araw. Naglalabas ng kuryente ang mahabang espada, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag at tunog. Piningkit niya ang kanyang mga mata, at nagpakawala ng isang malakas na kidlat para kuryentihin ang sawa. Nagsimula siyang sumayaw kasabay ng kanyang talim, at agad na nagpakawala ng isang matinding atake na nagpira-piraso sa sawa. Nang matapos ang lahat, malamig niyang ibinalik ang espada sa lalagyan nito, at simpleng sinabing, tapos na. Piningkit ni Linten ang kanyang mga mata. Iniisip na ayon sa kanyang alaala, ang Spiritual Energy Cultivation Association na ito ay wala pa namang ginagawang masama. Tumutulong lang sila sa mga ordinaryong tao sa gitna ng hirap, kaya hindi naman sigurong masamang makipag-ugnayan sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan siyang sumagot, oo. Nagising ko na ang fire at lightning attributes ko. Agad na tumingin sila Nyua kay Linten ng may paghanga, at sa isip niya ay namangha na siguradong magiging isa itong napakalakas na tao. Natapos na ang laban sa halimaw. Lilipat ang eksena sa isang conference room kung saan may isang lalaking nagsasalita. Direktor, inamin na mismo ni Linten. Kararating lang nila Nyua para i-report na nagising na niya ang lightning at fire attributes niya. Nang marinig ito, hinaplos ni Director Lu ang kanyang balbas, at nag-isip ng mabuti, kaya pala ayaw niyang pasundan. Ngumiti siya, na may mapanuring tingin sa kanyang mukha. Ang ganitong klase ng talento ay dapat sumali sa Spiritual Energy Association. Sa Cultivation Association. Humigop ng tsaa silang Yue at maingat na nagtanong, Direktor, babantayan pa rin ba natin siya? Biglang iniba ni Director Lu ang usapan at misteryosong sinabi, Iha, kailangan mo na ng boyfriend. Isang binatang miyembro naman ang sumabat. Sabi niya, sunod-sunod na ang kamalasan nitong mga nakaraang araw, parang walang katapusan. Hindi naman natin pwedeng sabihing aksidente lang ang lahat ng to, di ba? Dahil sa sinabi niya, nag-init ang diskusyon at naglabasan ng iba't ibang opinyon. Kapag ibinunyag natin ang ganitong bagay ng basta-basta, alam niyo ba kung gaano kalaking gulo ang maidudulot niyon? Hindi lang basta sermon ang makakaayos diyan, di ba? Nagtalo ang lahat at walang gustong magpatalo, kaya naman. Agad na nagtaas ng boses ang binata. Nagagawa mo pang banggitin yan? Kung naipaalam lang natin ang tungkol sa spirit energy, na-evacuate sana natin ang mga tao sa factory kahapon. Palala na ng palala ang sitwasyon. Sumagot naman ang isa pa. Hindi ba't naayos naman natin ang nangyari sa factory sa huli? Dito na opisyal na nagsimula ang matinding sagutan kung saan ang dalawang panig ay nagdabog sa mesa at tumayo para harapin ang isa't isa. Naayos nyo? O baka naman, yung mga batang tinawag nyo ang gumawa nyon? Ano ka mo? Halos hindi na mapigilan ni Director Lu ang galit niya at umungol, tama na. Tigil na ang daldal. Ang boses ng chief ay,
Parang dagundong ng kulog, kaya napaatras at napatigil ang mga sundalo habang nauutal. Dahan-dahang pinakalma ni Chief Lu ang lahat. Shaoli, maupo ka. Maupo kayong lahat. Tama ka. Kung hindi dahil sa tulong ni Lintian kagabi, hindi lang ang anak ko at ang mga tauhan ko ang nawala sa akin, kundi pati ang mga residente sa paligid ay nanganib din. Sa puntong ito, humarap siya at tumayo. Gayunpaman, gaya ng sabi ng ating mga miyembro, ang pagmamadaling ipaalam sa lahat. Ang tungkol sa pagbabalik ng spiritual energy ay tiyak na magdudulot ng malawakang kaguluhan sa lipunan. Kaya naman, may mungkahi ako. Tahimik na tumingin sa kanya ang lahat. Itinuro niya ang mapa gamit ang kanyang tungkod. Ang mga markadong lugar na ito ang kung saan huling nagpakita ang spirit energy. Pwede nating gawing test sites ang mga lugar na ito. I-promote natin ang mga ito bilang tourist spots para makita natin kung gaano ito ka-epektibo bago tayo magpasya sa susunod na hakbang. Anong tingin nyo? Agad na nawala ang tensyon at sumang-ayon ang lahat. Sige, subukan natin ang mungkahi ni Director Lu. Sabi naman ng isa pa, karapat-dapat lang daw ang direktor sa posisyon niya dahil sa talino nito sa paggawa ng ganoong solusyon. Walang ano-ano'y naglabas ng libro si Director Lu at nagpatuloy, kung wala ng tutol, tumuloy na tayo sa susunod na agenda. Binuksan ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga folder at sumunod sa kanya. Nagpatuloy ang meeting. Kahapon, nasaksihan nyo. Mismo ang lakas ng batang si Lintian. Gusto ko siyang imbitahan na sumali sa Spirit Cultivation Association. Dahil doon, napatingin ang lahat sa resume ni Lintian. At nagpatuloy si Director Lu, anong masasabi niyo kung gagawin ko siyang leader ng isang cultivation team? Ang ilan ay nakaramdam na hindi ito patas at kumunot ang noo bilang protesta. Director Lu, wala akong tutol sa pagsali niya, pero hindi ba't masyadong mabilis para bigyan siya agad ng mataas na posisyon? Tumango ang binatang nasa tapat bilang pagsang-ayon. Tama po. Walang nagsisimula bilang deputy minister agad. Dapat magsimula muna siya sa pinakamababa, pero mahinahong sinubukan ni Director Lu na kumbinsihin sila. Sabi niya, nakita niyo naman ang lakas niya kahapon. Isa siyang awakened na may attribute ng kidlat at apoy. Nag-aalala ako na kapag binigyan natin siya ng masyadong mababang posisyon, baka hindi lang siya ma-offend, kundi baka mawala pa sa atin ang pagkakataong makuha ang isang taong may ganitong potensyal. Nagbigay ng opinyon ang binata at seryosong sinabi, kung yan ang sabi ni Director Lu, sige. Gawan na lang natin siya ng assessment. Sumabat din ang isa, oo nga, i-assessment niyo siya. Ang pagiging leader ng cultivation team ay hindi lang puro lakas. Alam ni Director Lu na hindi siya dapat mag-aksaya ng laway. Tumawa siya ng mahina at sinabing, kayo ang nagsabi niyan ha. Huwag kayong magsisisi sa huli. Kinabukasan sa maingay na lungsod, mahimbing pa ring natutulog si Lintian. Tumutulo pa ang laway niya kahit mataas na ang araw, at ayaw pa ring magising. Bigla siyang nagulat sa ingay na nanggagaling sa labas. May magnanakaw ba sa loob ng bahay? Dali-dali niyang isinuot ang kanyang pantalon at lumabas, litaw ang mga ugat sa galit habang nagmumura. Ang hirap-hirap ko na nga, pati yung pinakamurang instant noodles ko tinatangka pa ring nakawin. Hintayin mong mahuli kita. Pagsisihan mo to. Gamit ang kanyang pinakanakakatakot na mukha, padabog niyang binuksan ang pinto, nagngangalit ang mga ngipin at sumisigaw. Ang lakas ng loob mong magnakaw. Huwag kang magkakamaling itanggi to. Pero ang tumambad sa kanya ay isang babaeng napakahaba ng binti na nagwawalis ng sahig. Tahimik siyang binati nito, at hindi makapaniwala si Lintian na may sarili na siyang Cinderella. Ilang siyang kumaway pabalik. Pero nang mahimasmasan siya, napatalon siya at sumigaw, teka, bakit ka nandito sa bahay ko? Hindi ba't nagkasundo na tayo kahapon na hindi mo na ako susundan? Ang magandang babae, nang hindi man lang natitigilan, ay lumapit sa lababo. Sinimulan niyang hugasan ang mga pinagkainan niya at kalmadong sinabi, hindi ako nandito para sundan ka, nandito ako para makitira sa'yo. Nasaan ang basurahan? Pinagpapawisan ng malapot si Lintian, dilat na dilat ang mga mata sa hindi paniniwala. Matapos kumalma, sumandal si Lintian. Malamig siyang nagtanong, so, gusto niyo akong pasaliin sa isang trial? Tumikhim si Lintian. Sinimulan niyang timbangin ang mga positibo at negatibong epekto, iniisip na may 3 araw na lang ang natitira bago tuluyang bumalik ang spiritual energy. Hindi pwedeng mag-aksaya ng oras si Lintian sa kung ano-anong hamon. Direkta siyang tumanggi at nagsabing, hindi ako interesado. Pero makulit si Lang Yu. Seryoso itong nagsabi na, Lintian, alam kong iniisip mo na pababagalin lang nito ang pagsasanay mo, pero isa itong pagsubok na espesyal na inihanda ng samahan. Para sa mga tulad ninyong cultivator. Sinimulan siyang bulahin ni Lang Yu, at nagpatuloy, hindi lang mga bagong miyembro ang lalahok, kundi kamakailan lang ay muling sumigla ang spiritual energy sa lugar ng pagsubok. Bagamat, hindi ganoon kataas ang antas nito, baka may mahanap kang swerte roon. Biglang may naalaala si Lintian, sinabi ni Su Yiching na sumali. Siya sa organisasyong ito. Nagtanong siya, sabihin mo sa akin, kasali ba si Su Yiching sa pagsubok na ito? Gaya ng inaasahan, agad namang
Inamin nilang yun na pupunta nga ang dalaga. Hindi sumagot si Lintian at napakunot ang noo. Naisip niya. Sabi niya ay nakahanap siya ng malaking pagkakataon doon. Ano kaya iyon? Dahil sa kuryosidad, nagpa siya si Lintian na gumawa ng exception. Sige, sasama ako. Sa pagkakataong ito, tamang-tama ang oras. May itatanong din ako sa kanya, kaya lalahok ako sa pagsubok na ito. Lumipas ang oras, at dumating na ang araw ng pagtitipon ng organisasyon. Nag-anunsyo si Director Lu, baka nasanay na kayo. Sa isang tahimik na buhay. Matigas na nagpatuloy ang direktor, pero gusto kong sabihin sa inyo na ang mundo ay hindi na magiging mapayapa sa lalong madaling panahon. Magiging pangkaraniwan na lamang ang kamatayan. Sa gitna ng hanay, isang babaeng may mahabang lila na buhok ang namumukod tangi habang patuloy ang boses ni Director Lu. Ipakikilala ko sa inyo ang isang malakas na key cultivator na magiging kapitan ninyo at gagabay sa inyo sa pagsubok na ito. Napaisip naman ang isa pang babaeng miyembro, nasaan na kaya ang taong yon? Naalala niya ang ilang araw. Ang nakalipas, nang buong lakas niyang ipinagtanggol ang isang lalaking kakampi. Talagang nakakita ako ng isang awakened na may lumalangit-ngit na kidlat, pero hindi naniwala sa kanya ang binata. Ano ba ang pinagsasabi mo? Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na aura cultivator? Baka namamalikmata ka lang. Balik sa realidad, bumaling sa kanya ang lalaking may tattoo sa tabi niya at nagtanong, ano ang iniisip mo, Miss Kai? Nagkunwaring walang problema, sumagot si Miss Kai. Wala naman. Iniisip ko lang kung anong klaseng tao ang bagong kapitan. Hindi napigilan ng lalaking may tattoo na ipakita ang kanyang pangmamaniit at napasinghal, kapitan. Anong kapitan? Malamang ay anak mayaman. Lang yan na nandito para makiangkas. Sinamantala niya ang pagkakataon para magyabang. Pagdating ng batang yan dito, tuturuan ko siya ng leksyon para ipakita sa kanya kung sino talaga ang boss dito. Sumegunda naman ang kanyang alalay sa pamamagitan ng pagbola. Ang galing talaga ng boss namin. Sobrang lupet. Kaswal na dagdag ni Miss Kai, pinapayuhan kita na magpakabait ka at huwag nang gumawa ng gulo. Sa pulang karpet patungo sa tagpuan, sinimulan nilang Yu, ang kanyang pagpapakilala. Ito ang team na pamumunuan mo. May kabuuang 5 na tao, 2 na babae, at 3 na lalaki. Sinuri sila ni Lintian at bukod sa ice attribute ni Su Yiching, ang iba ay mayroon lamang pangkaraniwang, mga katangian. Itinuro nilang Yu ang profile ng lalaking may tattoo at binalaan siya tungkol kay Liu Tianfang. Dati, itong gangster, pero matapos aksidenteng magising ang wind element nito, hindi pa rin nagbago ang ugali niya, kaya mahirap siyang pasunurin. Walang pakialam si Lintian at basta na lang sumagot. Sige, nakuha ko na. Si Director Lu, na kanina pa naghihintay, ay tuwang-tuwa nang makita si Lintian. Narito na ang inyong team leader. Habang ang mga kamay ay nasa bulsa at may seryosong mukha, mukhang napakasuplado ni Lintian. Agad siyang nakilala ng lalaking may tattoo at ng 2 magandang babae. Bilang ang taong nagligtas sa kanila. Siya yon, ang lalaking tinamaan ng kidlat sa bundok noong araw na yon. Seryosong ipinakilala ni Director Lu, ito ang inyong kapitan. Bago pa makasagot si Lintian, isang nagmamadaling boses ang sumingit. Sandali. Naabala si Director Lu at medyo nairita. Liu Tianfang, may problema ka ba rito? Ngumisi si Liu Tianfang, puno ng pangmamaliit at kayabangan ang kanyang tono. Director Lu, gaano ba kagaling ang batang ito? Bakit hindi niya ipakita sa amin ang ilang galaw? Kung hindi, sino ang susunod kanino rito? May bahid ng libang sa kanyang mga mata, na pangisisi. Lintian, paano mo babalak magpasikat? Sa tono na parang nagmamagaling, mayabang na sumagot si Liu Tianfang, natural, sa pamamagitan ng pagsubok ng lakas mo laban sa amin. Tiningnan ni Lintian si Liu Tianfang nang may pandidiri at kinutya ito, isa ka lang basura na nasa unang antas ng Energy Realm. Paano mo nasabing karapat-dapat kang lumaban sa akin? Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Liu Tianfang, na umungal, ikaw na. Bata ka. Gusto mo na bang mamatay? Dahil hindi na mapigilan ang galit, nagpakawala siya ng suntok diretso kay Lintian, na hindi naman natinag. Siningkitan lang ang mga mata at sinabing, yun lang ba ang kaya mo? Bago pa siya makaganti, namagitan si Director Lu, pinigilan ang kanyang kamao gamit ang hubad na kamay at pinagalitan siya. Liu Tianfang, anong karapatan mong sumuway sa organisasyon? Kumalma si Liu Tianfang. At mabilis na nagpaliwanag, Director Lu, hindi iyon ang ibig kong sabihin, pero dapat may lakas ang isang kapitan. Kinindatan niya ang kanyang mga tauhan na nagbibigay ng hudyat na sumali sa usapan. Kung hindi makukumbinsi ang mga kapatid natin, di ba? Ang mga alalay naman ay lalong nagatong sa sitwasyon. Tama iyon, Director Lu. Kaming mga cultivator, mas pinapahalagahan namin ang lakas higit sa lahat ng bagay. Kung hindi mapapatunayan ng bagong kapitan na ito ang kanyang lakas, mahihirapan kaming tanggapin siya, kalmadong
Sumagot si Director Lu, "Huwag ninyong alalahanin ang lakas ni Lin Tian. Mag-isa niyang tinalo ang Dark Python at iniligtas si Lang Yu. Si Ling Yue noong nakaraang ilang araw lang." Pagkarinig nito, nagulat si Qi at humingi ng kumpirmasyon, akala niya ay nagkamali lang siya ng dinig. Ano? Iniligtas niya mag-isa si Miss Lan. Matigas ang ulong tumangging umatras si Liu Tianfang. Sinuwerte lang siguro yung lalaking yan. Paano niya naman matatalo ang dambuhalang itim na sawa ng mag-isa? Alam ni Director Lu na hindi madadala sa salita ang lahat, kaya siya ay gumawa na ng huling paraan. Sige, lahat kayo, pumila ng maayos. Sinumang sumuway sa mga panuntunan ng hamon ay agad na ititiwalag sa asosasyon. Magpakabait kayo. Iaanunsyo ko na ang hamon, makinig kayong mabuti. Ang hamon ay harapin ang isang nilalang na kilala bilang Thorn Beast o halimaw na matinik, ayon sa impormasyong hawak ng guild. Ang nilalang na ito ay hindi lang may anyong tao, kundi malaya ring nakakagalaw, kaya naman nakinig ng maigi ang grupo. Nagpatuloy siya, "Bago kayo magsimula, dapat ko kayong babalaan. Maaaring iniisip ninyong ligtas ang mundong ito, pero hayaan ninyong sabihin ko sa inyo." Nag-iba ang timpla ng kanyang mukha habang seryosong nagbabala. "Laging nakabuntot sa inyo ang kamatayan sa landas ng paglilinang." Matapos ang malinaw na mga instruksyon, pumasok na ang grupo ni Lin Tien sa kagubatan para simulan ang kanilang misyon. Pinagmasdan niya ang paligid at sinuri ang sitwasyon. Ito ang itinakdang lugar para sa pagsubok. Pero nasaan ang mga halimaw? Nagtatago ba sila sa ilalim ng lupa? Tumingin sa malayo si Wu Ying at nagtanong, "Captain Lin, kailangan ba nating pumunta doon?" Dahil sa malasakit, binalaan ni Lin Tien ang lahat na lumayo sa malaking puno para sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos ay pinamunuan niya sila at nagbigay ng mga gawain sa bawat miyembro, inutusan silang magpatuloy sa paghahanap ng mga bakas ng halimaw sa paligid. Sumunod naman siya, "Opo, Captain Lin." Habang ginagamit ang pagkakataon, tinuya ni Liu Tianfang si Lin Tien. "Captain Lin, natatakot ka ba? Takot ka bang baka bumangon ang malaking punong yan at paluin ka?" Humalakhak ng malakas ang kanyang tauhan. Walang balak makipagtalo si Lin Tien sa bugok na ito. Habang nawawalan ng pasensya, nagbabala siya, "Binalaan na kita, pero kung ayaw mong makinig, harapin mo ang bunga niyan." Ngunit hindi nagpatinag, nagpatuloy pa rin si Liu Tianfang. "Gusto kong makita kung anong kabalbalan ang mayroon doon." Habang papalapit si Liu Tianfang sa puno, bigla siyang natuwa at excited na sinabing, "Kayamanan kaya ang malaking punong ito? Bakit ang lakas ng spiritual energy nito?" Nang makita ito, sumabat ang alipores sa tabi niya, "Boss, umaapaw ang spiritual energy dito. Kung maglilinang tayo rito, siguradong tataas ang level natin." Dito na naging sakim si Liu Tianfang, "Kung sisipsipin ko ang lahat ng spiritual energy rito at matagumpay na makakarating sa ikatlong yugto ng Yongqin Realm, pati si Ling Yue ay mapipilitang sumunod sa akin." Habang iniisip ang sarili na gwapo, maskulado, at mataas ang antas, naglaway si Liu Tianfang. Biglang nagkaroon ng gana, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at sinabing dapat nilang samantalahin ang saganang spiritual energy at magsimulang maglinang agad-agad. Gaya ng sinabi, ang tatlong cultivator ay umupo sa paligid ng puno at sinimulang sipsipin ang enerhiya nito. Pagkakita rito, nag-aalalang nagtanong si Wu Ying, "Captain Lin, magiging ayos lang ba sila?" Kaswal namang sumagot si Lin Tien, "Huwag kang mag-alala. Kapag nagkaproblema, ako na ang bahala." Gamit ang pagkakataon, lumapit si Miss Chi at nagtanong, "Team Leader Lin, nagkita na ba? Tayo noong nakaraang ilang araw?" Tinitingnan ang mukha niyang hindi pamilyar, malabong sumagot si Lin Tien, "Talaga? Hindi ko matandaan." "Saan ba yon?" Pag-uusisa niya. "Ah, ang ibig mo bang sabihin ay doon sa bundok na tinamaan ng kidlat? Naalala ko na." Sa wakas ay nalaman na ni Lin Tien kung sino siya at magalang na tumugon, "O, ikaw pala yon. Nagpipiknik ba kayo noong araw na yon?" Nainis sa kakatuwang tanong niya, sumagot siya, "Picnic? Anong picnic?" "Ipinadala ako para asikasuhin ang pag-apaw ng spiritual energy noong araw na yon. At dahil sa'yo, Team Leader Lin, pinagalitan ako ng mga boss ko ng ilang oras. Nagpa siya si Sister Qi na ibuhos ang galit sa kanya. Sinabi ko sa kanilang may lalaking sumisipsip ng spiritual energy, pero ang sabi nila ay nananaginip lang daw ako." Ang tanging nagawa ni Lin Tien ay humingi ng paumanhin. Matapos makipagkwentuhan sa dalawang magkapatid ng sandali, bumalik na si Lin Tien sa kanyang pangunahing layunin. "Maupo na kayong dalawa at maglinang." Napakasagana ng spiritual energy rito, habang nagmamasid si Lin Tien sa paligid. Nagtanong ng may pagtataka si Wu Ying, "Hindi ka ba maglilinang?" Tinitingnan ang malumanay at pino na kilos ni Wu Ying, napangiti siya at naisip na mabait pa rin ito, gaya noong nakaraang buhay niya. Sumagot si Lin Tien, "Ang spiritual energy dito ay hindi angkop sa katangian ko. Mauna na kayong maglinang." Hindi na nag-usisa pa si Sister Qi at sinabing, "Sige, gagawin na namin." Bigla namang may umalingaw-ngaw na hiling ng tulong mula sa kabilang panig. "Boss, iligtas mo kami."
Biglang lumakas ang spiritual energy sa likuran nila, kaya agad na napalingon sina Lin Tian, Qi, at Wu Ying. Nakakagulantang ang eksena sa harap nila. Ang mga sanga na parang mga galamay ay mahigpit na nakapulupot sa mga sundalo. Nanginig si Liu Tianfang, halos hindi na makatayo, at nagnitnit ang mga ngipin. Anong nangyayari? Bakit biglang gumagalaw ang mga sangang ito? Walang sawang sumigaw ang Alipores, "Kuya, iligtas mo ako, ayokong mamatay." Hindi hinayaan ng yabang ni Liu Tianfang na tumakbo siya. Binunot niya ang kanyang sandata. "Teka lang, tutulungan kita." Kasabay nito, sumugod siya paharap habang iwinawasiwas ang kanyang talim, determinadong putulin ang galamay. Isang hataw lang at nayanig ang sanga habang tila nilalamon ng madilim na enerhiya ang paligid. Pero walang talab ang naunang tira. Pait na sambit ni Liu Tianfang, paano nangyari ito? Ang tauhan niyang nakadapa sa lupa, nakita ang panganib at sumigaw para magbabala. "Boss, bantay sa kaliwa." Todo pokus si Liu Tianfang, pinipilit ang sarili na talunin ng puno, pero para lang siyang nagbabato ng itlog sa bato. Isang galamay ang humagupit, dahilan para magbuga ng dugo si Liu Tianfang sa tindi ng sakit na naramdaman niya. Naalala niya ang sinabi ng matandang direktor. Kapag pinasok ng tao ang landas ng kultibasyon, laging kasunod nito ang kamatayan. Kaya pala yun ang sabi ni Direktor Lu. Wala nang makitang pag-asa na manalo, napaisip siya, dito na ba ako mamatay? Ang dambuhalang puno ay naging parang multo na, handang lamunin si Liu Tianfang. Biglang may kumislap na talim na parang kidlat, at pinutol ang sanga ng puno. Pilit na tumayo si Liu Tianfang at nauutal na nagsabi, "Ikaw, Lin Tian?" Si Lin Tian naman, habang nasa bulsa ang mga kamay, ay nag-utos lang, "Umalis ka riyan." Kahit mayabang, may prinsipyo pa rin si Liu Tianfang, sabi niya, "Hindi ko pwedeng iwan ang mga kasama ko at tumakbo." Lumingon si Lin Tian at nagbigay ng papuri, "Mukhang may katapatan ka naman pala sa mga tauhan mo." Bulong ni Lieutenant Fang, "Dapat may prinsipyo ang isang lalaki." Dahan-dahang yumuko si Lin Tian para pulutin ang talim, balak niyang lagyan ito ng lakas ng kidlat at apoy. Sa loob lang ng wala pang isang segundo, hinigop ng talim ang kidlat at naging kuryente ang buong paligid nito. Putla sa takot na pinanood siya ni Liu Tianfang at nauutal na nagtanong, "Anong binabalak mo?" Walang kibo, ibinato ni Lin Tian ang balisong direkta sa higanteng puno. Pagkatama nito, lumuwag ang mga galamay at tuwang-tuwa ang mga tauhang nakalaya. "Boss, Kapitan Lin, salamat po sa pagliligtas sa amin." Pero bago pa sila makapagdiwang, umungal sa galit ang puno. "Magkakagulo na rito." Babala ni Lin Tian sa papalapit na panganib. "Layas na rito. Ipapakita na ng halimaw na to ang tunay niyang anyo." Biglang nayanig ng malakas ang lupa sa ilalim nila. Anong nangyayari? Nayayanig ang lupa habang nagbabagong anyo ang puno tungo sa pagiging wood demon, ang tunay nitong anyo bilang isang ikatlong antas ng Yuan Tree Spirit. Halos mamatay sa takot ang grupo ni Liu Tianfang, nagsisigawan sila sa sindak. "Anong klaseng halimaw yan?" Walang oras si Lin Tian para sa mga tanong nila at seryosong sinabi, "Nakalimutan niyo na ba ang sinabi sa inyo ni Direktor Lu? Ang landas ng kultibasyon ay nakatadhana talagang puno ng panganib." Habang tinitipon ang kanyang lakas, gumawa siya ng bola ng kidlat, ang kanyang paboritong tira. Malamig niyang sinabi, "Kung takot kayong mamatay, iwanan niyo na ang landas na ito." Mabilis na sumugod ang wood demon, sinusubukang durugin ang kalaban gamit ang mga sanga nito. Pero agad na nakatalon pa atras si Lin Tian, muntik na siyang tamaan doon. Hindi sumuko ang wood demon at buong katawang sumugod kay Lin Tian. Iwinasiwas nito ang mga bahagi nito para ibaon siya ng buhay habang naglalabas ng napakaraming galamay na parang isang nakakatakot na Diyos na maraming kamay. Nagulat si Lin Tian. Mahirap sanggain ang tirang ito, pero mas lalo lang siyang naging interesado. Gumamit siya ng teknik ng apoy, gumawa ng pader ng apoy na tumupok sa bawat galamay nito. Tiyak na talo ang matandang puno kapag apoy na ang hinarap, wala itong nagawa kundi panoorin ang sariling katawan na masunog. Hindi pa doon nagtapos, pinagsama ni Lin Tian ito sa Thunder Flame Fist. Nang makita ito, bahagang buntot na tumakbo ang Wood Demon. Pero hindi siya tinigilan ni Lin Tian, ginamit niya ang Thunder Flame Fist kasama ang isang explosive orb na nagwasak sa matandang puno, dahilan para magkaroon ito ng malaking butas. Umungal ito sa kawalan ng pag-asa. Napanganga si Liu Tianfang habang pinapanood ang pagpaslang sa halimaw. Pambihira, paano siya naging ganito kalakas? Hindi rin siya mapakali. Ito ba ang lakas ng isang awakened na may lightning attribute? Tanging si Wu Ying lang ang mukhang kalmado, pero bilib na bilib. Namula siya, iniisip na ganito siguro ang pakiramdam ng mga bayani sa nobela, na tila naglalakad sa makukulay na ulap. Ngayon, naglalabas si Lin Tian ng ningning na tanging isang gwapong lalaki lang ang meron. Sa headquarters, muling pinanood sa system ang nangyaring labanan, at may hindi nakatiis na magtanong, ganyan ba talaga katindi ang lakas ni Lin Tian? Sakto namang nag-anunsyo si Director Lu, may tumututol pa ba sa posisyon ni Lin Tian bilang kapitan? Natahimik silang lahat. Wala. Wala na po talaga. Susunod kami sa utos nyo, Director Lu. Bago pa sila makabawi, muling yanig ng malakas ang buong silid. Anong nangyayari? Lindol ba to?
Dahil sa tensyon, nagtanong sila Nuo, Director Lu, ang spiritual energy bang ito ay? Nagdilim ang mukha ni Director Lu. Mukhang hindi na pwedeng itago pa ang katotohanan. Dahan-dahan niyang inihayag na ganap nang bumalik ang spiritual energy ng mundo at magbabago na ang mga batas nito. Samantala, ipinakita ng system ni Lintian ang record ng punong hinarap niya kanina, kaya naman naguluhan siya. Sabi ni Yuching, sa nakaraang buhay niya ay may oportunidad daw dito, pero hindi ba ice attribute siya? Itong kakaibang punong ito ay wood attribute. Sa isang iglap, ang spiritual energy ng puno ay naging isang sinag ng liwanag na tumagos sa langit. Doon naintindihan ni Lintian. Ah, iyon pala yun. Agad niyang pinagdugtong ang mga impormasyon, napagtanto niyang ganap nang bumalik ang spiritual energy ng mundo. Dahil dito, lumabas ang napakalakas na ice attribute energy sa lugar na ito. Hindi kayang sipsipin ni Wu Ying ang enerhiyang ito sa kanyang nakaraang buhay dahil sa kakulangan niya ng lakas. Habang nakatingin sa bagong bukas na kuweba ng yelo, humahanga niyang sinabi, Kapitan Lin, napakagaling niyo talaga. Isang suntok lang, sumabog agad ang enerhiya sa paligid. Si Lintian naman, na medyo may pagtingin sa kanya, ay bumulong, Wu Ying. Pumasok ka sa kuwebang yan at sipsipin mo ang umaapaw na ice attribute spiritual energy. Mas lalo kang lalakas niyan. Namumula namang. Sumang-ayon si Wu Ying. Habang rumirefleksyon sa mga mata ni Lintian ang determinasyon, naisip niya sa sarili. Sa buhay na ito, pareho kaming magiging malakas. At pagbabayarin namin ang lahat ng mga nang-api sa amin sa nakaraan naming buhay. Humarap si Lintian sa kaniyang mga kasamahan at sinabing, ang lugar na ito ay may malakas na bugso ng ice spiritual energy. Dahil nagising din ni Wu Ying ang attribute na iyon, pinapunta ko muna siya doon para mag-cultivate ng sandali. Hintayin na muna natin siya. Sumang-ayon naman ang lahat, at nang sumapit ang gabi, isang masaganang handaan ng mga masasarap na pagkain ang inihanda. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baso para magdiwang, at naging masigla at puno ng init ang kapaligiran. Congratulations kay Wu Ying dahil matagumpay siyang naka-breakthrough mula sa unang antas ng Courage Spring Realm patungo sa pangatlong antas. Nahihiyang ngumiti si Wu Ying at sinabing, ang lahat ng tagumpay na ito ay dahil kay Kapitan Lin at sa inyong lahat, si Liu. Tianfang naman ay wala na ang mayabang na ugaling ipinakita niya kaninang hapon at mapagkumbaba siyang nag-alok ng toast. Pinuno, Lin, nabulag ako kaya hindi ko agad nakita ang halaga niyo. Patawarin niyo sana ako sa mga naging pagkakamali ko. Hindi naman ito dinamdam ni Lin Tian at sinabing, wala lang iyon. Sa gitna ng krisis na ito, hindi niya pinabayaan ang kaniyang mga kapatid, kaya napatunayan niya ang kaniyang katapatan at tapang. Isang tunay na lalaki, nakuha ni Lin Tian. Ang kanilang mga loob. Umiyak ang mga miyembro ng koponan, Kapitan Lin, salamat dahil itinuring niyo ang isang hamak na tulad ko bilang isang kaibigan. Mula ngayon, ang buhay ko, si Liu Tianfang, ay sa inyo na. Sabi naman ni Lin Tian, hindi na kailangan yan. Mula ngayon, magkakapatid na tayo rito. Ngunit bago pa sila lalong magkalapit, isang babala ang narinig mula sa kabilang bahagi. Lahat kayo, lumikas na agad. Ngayon din, iyon ang sandatahang Royal Army, at puspusan silang nagtatrabaho para ilikas ang lahat sa lugar, likas na. Agad. May misyon kaming kailangang gawin dito, at hinihingi namin ang inyong kooperasyon. Palihim namang sinusuri ni Lintian. Ang lalaking nasa harap niya, at napagtanto niyang hindi ito ordinaryong sundalo, kundi isang cultivator na may malakas na aura. Ngunit hindi ba't ang paghawak sa spiritual energy ay responsibilidad ng direktor? Hindi ba dapat maghintay muna ang hukbong ito? Kung ang pagputok ng spiritual energy ay mapupunta kina Lintian, maaari itong maging pagkakataon para tumaas ang kanilang antas. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata ng sundalo at ng grupo ni Lintian. Malakas siyang sumigaw, hoy! Kayo ang kinakausap ko. Umalis na kayo rito. Naririnig niyo ba ako? Si Liu Tianfang, dahil sa bugso ng galit, ay hinampas ang mesa at tumayo sabay sigaw ng lapastangan. Paano ka naglalakas loob na kausapin ang kuya ko ng ganyan? Alam mo ba, kung sino ang boss ko? Itinutok ng sundalo ang kaniyang armas mismo sa lalamunan ni Liu Tianfang, umalis ka o mamatay. Ngunit, lalo lang itong ikinagalit ni Liu Tianfang na sumagot ng, sige nga, tingnan natin ang galing mo. Nagpakita naman si Lin Tian ng malamig na tingin at mahinahong nag-utos, tigil. Ibalik natin ang 3 oras bago ito sa mataong silid ng konseho. Ano na naman? Ang biglaang muling paglitaw ng spiritual energy ay ikinagulat nila, ngunit may sumingit at nagsabing ang prioridad nila ay hulihin ang nakatakas na mutanteng aso. Ang commander, na hindi natutuwa sa nakikita, ay nag-utos, sinabi ko na sa inyo noong una pa lang na kailangang bantayang mabuti ang bagay na iyan. Tama na ang pagtatalo. Hindi ito ang tamang lugar para diyan. Ang prioridad ay mahuli ang mutanteng asong yon. Hindi natin maaaring isapanganib ang mga sibilyan. Pagkatapos niyon, itinuro niya ang nakatalaga sa gawain. Xiao An, ikaw ang
bahala sa paghuli sa mitanteng aso. Pagkatanggap ng utos, agad na tumayo si Xiao An at matatag na sinabing, garantisadong tatapusin ang misyon. Sa puntong iyon, tinapos niya ang pagpupulong sa isang huling pahayag, bumalik na ang lahat sa hangganan agad. Ang spiritual energy ay ganap ng nakarecover, ibig sabihin hindi na muling magiging payapa ang hangganan. Tiningnan niya ng may tiwala. Si Xiao An at seryosong sinabi, Xiao An, kailangang mahuli mo ang mutanteng aso bago magbukang liwayway. Naintindihan mo? Opo. Sagot niya, sabay balik sa command room at pinangunahan ang labanan gamit ang radio. Sa mga nasa silangan, bilisan nyo. Ang pagpapalikas. Maaaring lumitaw ang halimaw na iyon anumang oras. Napansin ni Xiao An ang tensyon sa pagitan ni Lin Tian at ng armadong sundalo at naisip niyang hindi ito bahagi ng plano. Seryosong nag-utos si Lin Tian, tigil. Tumayo ka rito, at sinabihan. Si Liu Tianfang, huwag ka nang gumawa ng gulo sa hukbo. Kahit hindi masaya, wala nang nagawa si Liu Tianfang kundi sumunod. Opo, boss. Magalang namang sinabi ni Lin Tian, aalis na kami agad. Nang marinig ito, nasiyahan ang sundalo at hinayaan silang makaalis, habang iniisip na, mabuti naman at alam nyo ang lugar nyo. Nang makaalis na ang koponan, nagbabala si Lin Tian, ang ora ay ganap ng sumabog ngayong hapon. Mula ngayon, haharapin na natin ang isang napakapanganib na mundo. Tahimik niyang pinaalalahanan si Wu Ying na mag-cultivate ng mabuti dahil hindi pa matatag ang kaniyang pundasyon at kailangang patibayin ito ng paunti-unti at huwag kailanman magmadali. Naintindihan po, Kapitan Lin, sagot ni Wu Ying ng masunurin, nang biglang may humahangos na boses mula sa likuran. Lin, apo ko. Pagkarinig sa boses, labis na natuwa si Lin Tian at malakas na sumagot, Lolo. Ang susunod ay isang madamdaming pagkikita ng magkakapatid pagkatapos ng mahabang panahon, isang bagay na magagawa ni Little Son. Hindi ako makapaniwala. Little Lin, ikaw ba talaga yan? Tanong ni San Zhongyi nang may pagtataka mula sa likuran. Kapitan Lin, kilala niyo po ba siya? Masayang pagpapakilala ni Lin Tian. Ito ang pinakamatalik kong kaibigan noong high school, si San Zhongyi. Habang sinasamantala ang pagkakataon, inakbayan siya ni San Zhongyi at tinukso. Halo sa inyong lahat, ako ang mabuting ama ni Lin Tian. San Zhongyi. Sinamaan siya ng tingin ni Lin Tian, ikaw na lapastangang bata ka, kitang-kita namang ikaw ang mabuti kong apo. Nang marinig ito, naintindihan ni Sister Chi ang sitwasyon at sinabi, Kapitan Lin, mauuna na muna kaming bumalik, ayaw naming maabala kayo. Habang nakikipagkumustahan sa lumang kaibigan, sumingit si Liu Tianfang. Tama yan, boss. Mauna na kami. Sa isang tago at tahimik na sulok ng lungsod, pinag-usapan ni Lin Tian at Sun Zhongyi ang mga seryosong bagay. Pinuri siya ni Lin Tian. Hindi masama, bata. Kung ibabase sa ranggo mo, mukhang marami ka nang nagawang kabutihan, di ba? Dahil sa pagmamahal, bilang magkapatid, misteryosong nagbunyag si Sun Zhongyi. Little Lin, may sasabihin akong sikreto sa iyo na kadedeclassify lang ngayong hapon. Hindi nagpakita ng gulat si Lin Tian at diretsahang nagtanong. Nababalik na ba ang spiritual energy ng mundo? Dagdag pa niya na trending ito buong hapon. Bumulong si San Zhongyi sa tainga ni Lin Tian. Alam kong hindi ka maniniwala, kaya hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Ang dahilan kung bakit barado ang daang ito ay dahil mayroong isang isang malakas na mutated na aso ang nagtatago rito. Nandito ang team namin para protektahan ang kaligtasan ng mga tao. Hindi sumagot si Lin Tian, habang itinikom ang kanyang mga labi habang nagtataka. Kaya pala. Pero ang mutated na aso kayang tinutukoy nila ay ang pinakawalan noong eksperimento nilang Yu, sakto namang may lumapit na sundalo para magulat. Ulat po, Kapitan Sun, nailikas na ang mga sibilyan. Sumagot si San Zhongyi, mabuti. Ngayon, hihintayin na lang nating mahulog ang ligaw na asong yan sa bitag natin. Napalubog si Lin Tian sa kanyang sariling pag-iisip. Gamit ang pagkakataong ito para makita ang lawak ng kakayahan ng hukbo, pabirong binangga ni Lin Tian ang balikat ni Sun Zhongyi. Nakangising sinabi, matandang anak, patingin naman ako. Naisip ni Sun Zhongyi na magandang ideya ito. Dapat malaman ni Little Lin ang mga nagbago ng patakaran sa mundo. Kung hindi, ang pagiging mabait niya ay tiyak na magdadala sa kanya sa gulo balang araw. Nang walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ang tungkulin sa sundalong si Xiao Jiang na dalhin siya sa isang ligtas na lugar sa labas ng hunting grounds. Gusto niyang maobserbahan nito ang lakas ng team. Agad na sumunod ang sundalo. Opo, Kapitan. Mayabang nasabi ni Xiao Jiang kay Lin Tian. Bata, wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo kay Kapitan San, pero mabuting makinig ka sa akin. Naintindihan mo? Masayang sumang-ayon si Lin Tian. Sige po, salamat ng marami, kuya. Habang nakatayo sa likod ng B-40 na bakod, nag-obserba si Lin Tian. Ang mga makapal na kagamitang pangmilitar at ang mga sundalo sa harap niya, tinantiya niya ang kanilang lakas na nasa unang antas. Nang Yongquan Realm, kaya naman isa silang malakas na puwersa sa kabuuan. Sakto noong sandaling iyon, nakaramdam si Lin Tian ng bugso ng madilim na enerhiya.
Itingkom niya ang kanyang mga labi, heto na. Sa command center, isang sundalong nakatingin sa kamera ang nag-anunsyo, mag-ingat ang lahat. Dumating na ang mutated na aso. Isang kakaibang lilang aura ang bumalot sa lungsod, ang hangin ay naging makapal at nakakasuffocate. Mula sa loob, isang mutated na lobo na ang mga mata ay parang nagbabagang uling ang tumalon palabas. Nagpaputok ang mga sundalo, isang bagyo ng mga bala ang papunta. Sa halimaw, pero para lang itong kiliti sa kanya. Gumanti ang mutated na aso, ang kanyang mga kuko ay bumabaon at nagpunit-punit sa mga sundalo. Habang nag-oobserba mula sa likod ng barikada, kinabahan si Lintian nang mapagtantong ang nilalang ay nasa ikatlong yugto naman lang. Nang Yongkuan Realm. Sa pagbabalik ng spiritual energy, ang mga ganitong nilalang ay mas madalas nang nagpapakita. Kailangan kong magsanay ng mas mabuti simula bukas. Special Ops Team, sumama kayo sa akin, gamitin ang Black Tortoise Formation para pigilan ang halimaw na yan. Dahil doon, nagsimula ng kumilos ang team. Opo, sir. Isang miyembro ang mahigpit na humawak sa buntot ng aso para maiba ang atensyon nito. Ang iba naman ay sumugod dala ang kanilang naglalakas ang kamao, handang magtulungan para pabagsakin ito. Tinira nila ang mga mahihinang bahagi ng katawan nito. Dahil dito, napahiyaw sa sobrang sakit ang mutated na aso. Habang sinasamantala ang pagkakataon, nagpakawala si San Zhongyi ng isang malakas na suntok. Tinira niya ang ulo nito mula sa itaas. Habang nagngangalit ang mga ngipin, ibinuhos niya ang lahat sa suntok na ito, at sumigaw na mamatay na ito. Dahil sa tama, sumabog sa dugo at laman ng aso. Isang napakatinding atake. Pinanood ito ni Lintian ng may pagkamangha. Namangha siya. Talagang isa silang puwersang militar. Bagamat ang bawat isa ay may lakas lamang ng ikalawang spring. Ang kanilang tiwala at kahandaang ialay ang kanilang buhay para sa isa't isa ang nagbigay daan sa kanila para malampasan ang sarili nilang mga limitasyon. Mahinahong naupo si Lintian, naisip na walang basehan ang kanyang pag-aalala, oras na lang ang kailangan bago nila ito tuluyang talunin. Bigla na lang, isang makapal na agos ng enerhiya ang lumabas sa bibig ng mutated na aso habang namimilipit ito at umuungal na parang. Hinihigop ang lahat ng puwersa ng buhay sa loob nito. Hindi inasahan ni Lintian ang kaganapang ito at napakunot-noo siya. Anong nangyayari? Nabigla si San Zhongyi at tensyonadong sinabi, sinusubukan ba ng halimaw na yan na mag-evolve? Mabilis siyang nag-react at nagbigay ng senyas. Sa Special Ops Team na pigilan ito sa anumang paraan, binalaan na ang pagkatalo ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan, pero hindi sila naging sapat na katapat nito. Mabilis na nalamon at natupok ang team. Nagliyab ang mga mata ng mutated na aso sa isang nakakatakot na apoy at hindi mabilang na mga buto. Mga matatalas na puting buto na parang mga talim ang tumubo mula sa likuran nito, na hudyat ng matagumpay nitong transformasyon. Namutla si Sun Jiangyi at bumulong na katapusan na nila. Pilit siyang tumayo kahit hirap na ang kanyang katawan. Sa harap ng nagmutasyong aso, sabi niya, talagang nag-evolve ang halimaw na to. Isang Special Ops member, na wala nang magawa, ang nagtanong, Kapitan, anong gagawin natin? Nagpa siya si Sun Jiangyi na lumaban, determinadong protektahan ang mga tao sa likod nila. Mga kapatid, walang takot sa kamatayan. Gawin nating huling panindigan ito. Special Forces, sugod. Opo, sir. Nanlilisik ang mga mata ng mutant na aso habang ibinawasiwas nito ang kanyang mga kuko. Pinatalsik lang nito ang team ng Special Forces. Walang nagawa ang Special Ops Team kundi ang sumuko na lang halos dahil parang wala ring silbi ang laban nila. Habang nanonood ng walang magawa ang mga sundalo sa likod ng mga barikada, desperado nilang tinatawag ang kanilang kapitan. Bugbog sarado na sa lupa at halos wala ng hininga, nakita ni Sun Jiangyi ang mutant na aso na winawasak ang lahat ng madaanan. Biglang pumasok sa isip niya. Mamamatay na ba ako? Pero saktong may isang pamilyar na anino ang lumitaw sa harap niya. Sinalo ni Lintian ang kuko ng mutant gamit lang ang kanyang kamay. Sa huling lakas ni Sun Jiangyi, nakilala niya na si Lintian pala ito. Malamig ang tingin ni Lintian habang sinasabi, sinaktan mo ang kapatid ko. Mamatay ka na. Sa isang tulak lang ng palad ni Lintian, tumalsik palayo ang mutant na aso. Napaungol ito sa sakit at gulat. Pero hindi basta-basta natatalo ang halimaw na ito, kaya muli itong sumugod ng mas matindi ang galit. Hindi makapaniwala si Sun Jiangyi sa kanyang nakikita, nauutal siyang nagtanong, Lintian, isa kang cultivator. Hindi naman ito itinanggi ni Lintian. Kalmadong naglabas ng mga patalim si Lintian mula sa kanyang bulsa at nagsabing, uunahin ko muna ang halimaw na ito, tsaka na tayo mag-usap. Naintindihan na rin sa wakas ng mga Special Forces. Isa siyang cultivator at nagawa niyang sugatan ang ika-4 na stage na mutant na aso. Sa isang birada lang. Gaano ba talaga kalakas ang batang ito? Binalot ni Lintian ng kidlat ang mga patalim, habang ang katawan niya ay naglalabas din ng kuryente. Maghanda ka na sa iyong hatol. Nagnitnit ang mga ngipin ni Lintian, tinitipon ang momentum para tapusin ang mutant sa isang itsa lang. Humagunot ang patalim na parang rocket, mas mabilis pa sa kisap mata, bahag ang buntot na tumakbo palayo ang mutant na aso.
Pero determinadong tapusin ni Lin Tian ang banta na ito sa bansa, wala nang takas ang nilalang na ito. Walang awang bumaon ang mga patalim na ito. Hindi na ito naiwasan ng mutant habang namimilipit ito sa matinding sakit. Nabuga ito ng maraming dugo habang balot pa rin ang katawan nito ng kidlat ni Lin Tian. Akala pa rin ni Sun Jiangyi ay panaginip lang ang lahat. Hindi niya akalain na magiging ganito katindi at kakatakot ang kanyang kapatid. Kaya pala si Little Lin ay isang cultivator na may ganoon katinding kapangyarihan ng kidlat, pero hindi pa tuluyang talo ang mutant na aso. Humarap ito at biglang sumunggab ng diretso kay Lin Tian. Gamit ang huling lakas nito, nagtangka itong bumawi para isama si Lin Tian sa hukay. Pero para kay Lin Tian, para lang itong isang walang kwentang alaga. Hinugot niya ang kanyang sandata at isinigaw ang pangalan ng kanyang skill. Sa isang matinding pagsabog ng lakas at isang kumpas, nahati ni Lin Tian sa dalawa ang mutant na aso. Hindi makapaniwala ang mga elite special forces sa nakita nila. Ngayong kasisimula palang bumalik ng spiritual energy, ganito na siya kalakas. Paano pa kaya pagkalipas ng 1.5 taon, gaano pa kaya siya katindi? Kuminang ang mga mata ni Sun Jiangyi na parang mga bituin. Todo papuri siya rito. Gaya ng inaasahan sa kapatid ko, ang lupit mo talaga, Little Lin. Tinitigan naman ni Lin Tian ang kanyang sirang patalim. Napaisip siya kung kahit ang mga military dagger ay hindi kayang tagalan ang lakas ng thunder fire. Kailangan ko nang makahanap ng mas matibay na armas. Kailangan ko ng sandatang kakayanin ang thunder fire spiritual energy ko. Hindi masama, Little Lin, nagtatago ka pala ng galing ah. Ang lakas mo pala, pero nagmamaang-maangan ka lang sa akin. Paalala naman ni Lin Tian, dahan-dahan lang. Malubha ang mga sugat mo. Kumumpas si Sun Jiangyi sa mga special forces at masiglang nagsabi, ilayo niyo na ang hayop na iyan at magiinuman kami ng mga kapatid ko. Sumapit ang gabi sa loob ng base militar. Sa screen ng computer, paulit-ulit na pinapalabas ang video ni Lin Tian kagabi. Noong tinitira niya ang mutant hellhound. Naka-cross arms ang babaeng superior at walang emosyong nagtanong, kaibigan mo ba ang lalaking ito? Mayabang na sagot ni Sun Jiangyi, higit pa sa kaibigan, magkapatid kami na nagsama sa hirap at ginhawa. Nagustuhan ng babaeng superior ang talentong ito. Naisip niya na kung makukuha nila ang ganitong talento, lalong lalakas ang kanilang puwersa. Diretsahan niyang tinanong, naimbitahan mo na ba siyang sumali sa militar? Nagkamot lang ng ulo si Sun Jiangyi na parang walang malay. Sagot niya, nagtanong ako, pero sabi niya nakasali na siya sa isang cultivation association. Desidido naman ang babaeng boss. Banat niya, yung matandang si Liu Ying na naman yon, no? Kukunin ko siya para ibigay ka sa akin ngayon din. Kinaumagahan sa lumang apartment kung saan nakatira si Lin Tian, umuwi siya na may kagat-kagat pang burger. Casual niyang sinabi, nakalimutan kong nasa bahay ka pala, kaya hindi kita naibilhan ng almusal, hindi naman ito ininda nilang huwa. Dumiretso agad ang babae sa punto. Kasali ka ba sa operasyon ng militar kagabi? Tanong ni Lin Tian habang binubuksan ang kanyang kinakain. Nagkataon lang ang lahat. Wala akong balak makialam, pero nakasalubong ko ang isang kapatid. May problema ba? Walang pag-aalinlangang ibinunyag nilang huwa. Kaninang umaga, tawag ng tawag ang anak ng commander kay Chief Lu. Gusto niyang sumali ka sa militar. Interesadong nagtanong si Lin Tian, o anong sabi niya, ipinaliwanag naman nilang huwa. Naipaliwanag na ang sitwasyon at pinaalalahanan si Lin Tian na maging maingat. Naayos na ito ni Director Lu, pero ang anak ng commander ay hindi basta-bastang tao na pwedeng biruin, kaya dapat kang mag-ingat sa mga susunod na araw. Nang walang pag-aalinlangan, pabirong nagtanong si Lin Tian, ano? Gusto ba niyang maging live-in husband niya ako? Tamang-tama naman na biglang tumunog ng malakas ang telepono sa mesa. Si Sun Jiangyi pala ang tumatawag. Agad na sinagot ni Lin Tian ang telepono. Apo ko, anong problema? Pero isang matinis na boses ng babae ang narinig niya sa kabilang linya. Singhal nito, Lin Tian, tama. Ako ang superior ni Sun Jiangyi, si Shen Feifei. Hindi agad sumagot si Lin Tian habang tahimik silang nakikinig ni Lan Yu. Patuloy ang boses sa kabilang linya sa pangungumbinsi. Mayroon kaming lugar na punong-puno ng malakas na fire attribute spiritual energy. Gusto mo bang makita? Agad na nakuha ng fire attribute ang interes ni Lin Tian. Talagang interesado si Lin Tian at halos hindi na niya mapigilan ang kaniyang pananabik. Kanina pa siya nahihirapang humanap ng paraan para mapalakas ang kaniyang fire attribute spiritual energy. Habang nagmamaneho si Shen Feifei, ikinuwento niya kung paano nila unang nadiskubre ang mga ghost fire habang nagpapatrolya sa construction site tuwing gabi. Akala ng mga tao ay pamahiin lang ito, kaya tumawag sila ng isang Taoist priest, pero imbes na mawala ang apoy, lalo lang itong lumakas. Sabi niya, ang buong construction site ay nilalamon na ngayon ng isang napakatinding apoy. At kahit ni-lockdown na ito ng militar, wala silang magawa. Pagpapatuloy ni Shen Feifei, tila lalong tumindi ang apoy noong gabing bumalik ang spiritual energy. Kapag nagpatuloy pa ang pagkalat nito, mapapahamak ang mga tao sa paligid. Seryosong nagtanong si Lin Tian, kumakalat pa rin ba ang apoy? Sumagot si Shen Feifei, oo,
Ang tanging magagawa lang natin ngayon ay palawakin ang quarantine zone. Dagdag pa niya, ay, oo nga pala. Nabalitaan kong may namamagitan sa inyo nila New. Natatarantang nagpaliwanag si Lin Miss Shen, wag po kayong magsabi ng kung ano-ano. Pinadala lang sila New ni Director Lu para bantayan ako sa bahay.